Hindi lang ito basta maging isang awit, kundi declaration ng pag-surrender ng mga buhay natin at pagsunod natin sa Panginoon. Kaya ngayong umaga tayo pong lahat ay magpupuri, tayo po ay aawit at dadakilain ng Panginoon. Sama-sama po tayong umawit mga kapatid. Hallelujah. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Lord, unveil my eyes, let me see you face to face, the knowledge of your love as you live in me. Lord, renew my mind. Lord, renew my mind as your will unfolds in my life, in living every day by the power of your love.
by the power of your love. Hallelujah. We praise you, Lord. We thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Sa'yo lahat ng papuri, Panginoon. Sabi po sa Mateo 24:13, ang manatili hanggang wakas ang siyang maliligtas. Tayo po'y manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, Panginoon. Dinadakila ka namin sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Lord, ikaw nga po ang pinakamakapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Ikaw nga po ang makapagbibigay sa amin ng kagalakan sa aming mga puso. Sa oras na ito, Panginoon, tinataas po namin sa inyo ang bawat isa. Nabigyan mo po kami ng pusong dalisay, pusong mapagpatawad, pusong mapagmahal, upang nang sa gayon, Panginoon, na ikaw po ang makita sa buhay ng bawat kapatiran na naririto sa bahay-sambahang ito, Panginoon. Lord, sa oras na ito ay humingi po kami ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan. Lukubin mo po ng iyong banal na dugo upang maging karapat-dapat kami sa iyong banal na trono. Sa oras na ito, Lord God, tinataas po namin sa inyo ang maghahayag ng iyong mensahe. Bigyan mo siya ng karunungan, kaalaman na nagmumula sa iyo, Panginoon, na ikaw po ang makita sa kanyang buhay, Panginoon. Maging pagpapala po siya sa lahat ng makakarinig ng kanyang mensahe na nanggagaling sa iyo. Lord, sa oras na din po ito, Panginoon, tinataas po namin sa inyo na pagpalain niyo po ang music ministry, ang lahat po ng congregation, ang lahat po ng mga pastors and leaders, Panginoon, ng church na ito, ang TCFC family, Panginoon. Lord, kayo po ang patuloy na makita sa buhay ng bawat isa sa amin. Bigyan mo po kami ng pusong sumusunod sa iyo, pusong nagpapasakop sa iyo, Panginoon, sa iyong kalooban. Kaya Lord God, inaangkin po namin ngayong umaga ang katagumpayan ng gawaing ito, Panginoon. Sa inyo po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, parangal at pagsamba sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Ayan. Good morning po sa bawat isa ngayong umaga. Pwede po ba nating lapitan ng ating mga katabi, yung pong lahat ng maabot natin, at batiin natin. Welcome, welcome. Ayan. Congratulations po sa lahat dahil tayo nandito. Welcome everyone. Okay na. Salamat ating music team. Welcome din po sa lahat ng nakatutok sa ating live streaming. Yan man po ay good morning, good afternoon o good evening. Dahil tayo magkakaiba ng time zone, welcome po ang bawat isa. At wine-welcome din po natin si Princess Nicole Jade Bermudo. Nasaan to? Nasaan? Ayun. Plus si Jerica Atina Catameo. Jerica, aming estudyante. Ayan. Gayon din po si Brother Gilbert Gonzales. Welcome din. Ayan. Sige po, maaari na pong maupo ang lahat. So, ngayon pong umaga ay patuloy po nating pag-uusapan ang salita ng Diyos. At ngayon pong buwan na ito, buwan ng Hunyo, ay ating pong tatalakayin ang Amazing Grace. Yan po ang ating tema para sa buwan ng Hunyo. Pwede ko po ba kayong anyayahang muling tumayo upang sama-sama po nating basahin ang salita ng Diyos na ngayon pong umaga ay ating pong pagbubulayan. Mula po sa aklat ng Epeso, kabanatang 2, talatang 1 hanggang 5 po iyan. Sorry na. Okay. Noong unay mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Verse 2, sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng sanlibutan ito at napailalim kayo
sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritong nagahari sa mga taong suwail. Dati tayo'y kabilang sa mga ito, namuhay ayon sa pita ng laman at sinunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuutan ng Diyos. Yung 4 and 5 po, mamaya natin titingnan. Tayo po'y manalangin naman naming nasa langit, Diyos ng makapangyarihan. Salamat po ngayong umaga, Panginoon, sa panibagong pagkakataon upang kami po'y makarinig muli ng iyong mga salita. Dalangin namin sa pangalan ni Jesus na mangusap ka po, Panginoon, sa bawat isa sa amin as we listen to your message this morning. Holy Spirit, we entrust to you everything. Be our teacher today. And may your name be glorified amidst us. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Ayan, maaari na po kayong maupo. Sa atin po mga newcomers, si Jerica at saka si Princess, iniimbitahan po namin kayo na mamaya after ng service ay punta po tayo dun sa ating evangelism room. Pastora Edith, paki-guide na lang po mamaya. Asan si Pastora Edith? Ayan. So mamaya po, i-guide kayo ni Pastora Edith para pumunta po dun sa ating evangelism room. At gayon din naman po sa lahat po ng mga may gustong ipanalangin, may mga concerns, o nangangailangan kayo ng payo, ng counseling. Meron din po tayong maliit na kwarto sa taas. Makipag-ugnayan lang din po sa mga ushers na nasa likuran. Yan pong mga nakaputi sa likuran, yan po ang ating mga ushers. Okay? So, ngayon pong buwan na ito ay pag-uusapan natin ang ating tema, which is Amazing Grace. So, sa unang linggo, ngayon po, first Sunday, pag-uusapan natin, Grace leads us from death to life. At sa pangalawang linggo, pag-uusapan po natin, saved by grace, not by works. Sa pangatlong linggo, saved by grace for good works. At sa panghuling linggo, transformative power of grace. Ayan. So, tingnan po muna natin. Para po ma-appreciate natin ang ating binasa sa aklat ng Efeso, Kabanatang 2, talatang 1 hanggang 5, hanggang 3 muna yung ating binasa. So, tingnan po muna natin yung mismong Efeso, yung mismong lugar. Okay, so originally, ito pong Efeso ay itinatag ng mga Greek settlers. At eventually, ito po yung naging bahagi ng Roman Empire. So ito pong Efeso ay sentro ng ekonomiya ng Asia Minor. Ngayon po ay modern Turkey na siya. Malapit sa dagat ng Aegean. Ito pong Efeso ay kilala sa edukasyon, kilala din sila sa politika, kilala sila sa paganong pagsamba, at yung tanyag na templo ni Artemis o ni Diana. Yung pong templo ni Artemis o ni Diana, ito po yung kabilang sa isa siya sa mga 7 wonders of the ancient world. Yung pong kultura ng Efeso ay malalim na nakabaon sa mga paganong ritual, kulto at mga mahika. So sinulat ni Pablo ang liham na ito sa mga mananampalataya sa Efeso noong AD 60 to 62. At ito po yung naka-address sa mga Kristiyano. Ang mga Kristiyano o mga mananampalataya sa Efeso ang sinulatan ni Pablo. Bakit? Noong pong panahon na yon ay maraming mananampalataya doon sa Efeso ang namuhay sa idolatry at saka sinful lifestyles bago sila sumampalataya kay Kristo. At ito pong bahaging ito ng sulat ni Pablo sa mga Kristiyano sa Efeso, itong ating binasa sa chapter 2, ito po ay isa sa pinakamalinaw na explanation sa Bible patungkol sa kalalagayan ng tao. Ngayon pong umaga, meron pong tayong 2 layunin na gusto nating maabot. At ito po tulungan tayo ng banal na espiritu at maunawaan po natin itong ating 2 layunin. Una, maunawaan ano ang ibig sabihin ng spiritually dead. Pangalawang layunin, maunawaan ano ang kalalagayan ng lahat ng tao. Pag sinabing lahat ng tao, kabilang po tayo doon. Kasama na ang mga Kristiyano sa Efeso, kasama tayo ngayon sa ating panahon. May mga katotohanan po sa buhay natin na hindi siya comforting, pero kailangan. Tama ba yun? Ang isang doktor,
kung minsan, kailangang sabihin niya ang kanyang diagnosis sa kanyang pasyente o yung totoong sitwasyon ng kanyang pasyente tungkol sa kanyang malubhang sakit bago siya magsimula ng gamutan. Tama po ba yun? Kasi kapag hindi yung diagnosis ng doktor ay hindi po yun na-address o na-deny iyon, hindi magkakaroon ng healing. Amen? So kung minsan, kailangan ipagtapat ng doktor sa kanyang pasyente at dun sa pamilya, well, dapat naman talaga. At kung minsan kasi itinatago sa pasyente, sinasabi lang sa pamilya. Pero kung minsan, umaabot si doktor, doon sa pasyente mismo, sinasabi niya kung ano ang kanyang diagnosis para ma-address yung problema at magkaroon ng healing. Mga kapatid, ito pong ating binasa na sulat ni Pablo sa mga Kristiyano sa Efeso, ito po'y isang spiritual diagnosis. Welcome po. So ito po'y isang spiritual diagnosis. Hindi sumulat si Pablo para sirain ang pag-asa ng mga Kristiyano sa Efeso, kasama na tayo. Hindi para sirain ang ating loob. Hindi para sirain ang ating buhay na pag-asa, kundi para ipaalala sa kanila at sa atin ngayon kung saan sila at saan tayo nanggaling. Para maunawaan nila at natin ngayon ang kadakilaan ng biyaya ng Diyos. At sa panahon natin ngayon, bago po natin pahalagahan ng isang bagay, tulad ng kaligtasan, ay kailangan munang maunawaan natin saan tayo nagmula para ma-appreciate natin ang kaligtasan. Amen po ba yun? So tingnan po natin, anong ibig sabihin ng spiritually dead? Ang sabi sa verse 1, nung unay mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Ang sakit naman ng simula ni Pablo. Sinimulan ito ni Pablo sa isang masakit na katotohanan. Masakit pero totoo. Sabi nga ng kasabihan, truth hurts. Totoo naman talaga yun, di ba? Pag sinabihan ka ng ang taba-taba mo, mataba ka naman talaga, bakit ka nasasaktan? Pero masakit ang katotohanan. Ganon din si Pablo. Sinimulan niya sa isang masakit, pero katotohanan. Ang sabi niya sa mga Kristiyano sa Efeso, at sinasabi din sa atin ngayon, patay kayo noon. Paano nangyari yun? Ay tungat ako'y nagsasalita dito. Ako nga'y umiinom. Ako nga'y naglalakad. Pero ang sabi ni Pablo, patay daw. Pag sinabing patay, hindi po binanggit dito ni Pablo na ikaw ay may sakit o ikaw ay mahina o ikaw ay struggling. Ang sabi ni Pablo, patay ka. Patay kayo. Bakit patay? Kapag po sinabi nating patay, physically, ibig sabihin, may paghihiwalay. Kung sakaling mamatay ang isang tao, naghihiwalay ang kanyang katawan, ang kanyang kaluluwa, at ang kanyang espiritu. Ang kanyang katawan ay nalilibing kung saan siya inilibing. Ang kanyang kaluluwa ay mananatili, at ang kanyang espiritu ay bumabalik kung saan ito nanggaling. Saan ba nanggaling ang espiritu? Walang iba kundi sa Diyos. So merong paghihiwalay. Pag sinabi po nating patay, ibig sabihin may paghihiwalay. Pag sinabi nating spiritually dead, may paghihiwalay din. Sa paanong paraan? Yung tao ay hiwalay sa Diyos. Nahiwalay ang tao sa Diyos. May paghihiwalay sa pagitan ng tao at ng Diyos. Bakit? So ibig sabihin, ito po'y hindi, ang binabanggit dito ni Pablo ay hindi physical na kamatayan, kundi spiritual na kamatayan. Hiwalay ang tao sa Diyos, bunga ng kanyang pagsuway at mga kasalanan. Amen? Na, ito po'y inisa-isa ni Pablo mamaya. Iisa-isahin natin. And no amount of religion, mga kapatid, walang kahit anong relihiyon at walang kahit anong moralidad o good works ang pwedeng magpabalik ng spiritual life. Tanging ang Diyos lamang ang may kakayahan na mag-revive
sa taong spiritually dead. Kung papaanong ang isang taong patay, nakakita na po ba kayo ng taong patay, ni-revive niya ang kanyang sarili? Si Hana, natatawa. Walang ganun. Kahit saang morgue kayo pumunta, at may mga patay na nakalatag doon, wala kayong makikita na yung taong patay na yon, i-revive ang kanyang sarili. Wala siyang kakayahan. Mga kapatid, ito po ang eksaktong kalalagayan ng tao and his desperate need for God's intervention. Walang kakayahan ang taong spiritually dead upang i-revive ang kanyang sarili at maging spiritually alive. Tanging Diyos lamang ang may kakayahan. Anong kalalagayan ng lahat ng tao? Ang sabi diyan, nung unay mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at kasalanan. Itinuring na patay ang tao kasi bakit? Sumuway at siya ay nagkasala. Ang isang tao ay maaaring physically alive, pero spiritually dead. Pwede ba yun? Para ka nakakita ng Walking Dead. Patay, pero naglalakad. Ganun po ang itsura ng taong spiritually dead. Physically alive, pero spiritually dead. Posible ba na ang isang tao ay nasa church, pero nagkukulang ng genuine relationship sa Diyos? O patay spiritually? Tanungin natin, posible ba na ang isang sanga ng puno ay parang buhay kahit ito'y nakakabit sa puno? Posible ba yun? Nasa si Brother Rolly? Nasa si Kuya Rolly? Kuya Rolly, nasan ka? Posible ba yun? Na ang isang sanga na patay ay nakakabit pa rin sa puno? Oo daw, tumango. Posible yun. Mga kapatid, ang tawag po dun sa science ay branch dieback. Anong ibig sabihin? May mga simptomas po. Yung branch dieback, ayan, nakikita ninyo ito. Mga sanga, nakakabit sa punong buhay. May mga simptomas po kapag ang isang sanga ay patay na o nagsisimula ng mamatay. Una, yung mga dahon niya, nagkakaroon na ng discoloration. Nababago na yung dating luntian, yung berde, nagiging madilaw na yon at bandang dulo, magiging brown na siya. Ano pa po? Yung sanga na yon na dating maraming dahon, umuunti na ang dahon. At kung sakaling may dahon man, maliliit na ang mga dahon niya. And, ang susunod doon, yung mismong sanga na pinagkakabitan ng dahon, magsisimula na pong mamatay ang mga dulo nun. At ano pang mangyayari? Nagiging malutong na yung mismong bark o yung balat ng sanga. Nagkakaroon na yun ng mga crack, nagkakabitak-bitak na, hanggang sa eventually, yung bark ng sanga na yon ay matutuyo na at tuluyan na siyang malalaglag. Pero nananatili pa rin siyang nakakabit sa puno. Anong mga dahilan? May sakit. Yung sanga. Kung minsan, may fungal infection. Akala ba natin tao lamang ang merong fungal infection, pati ang halaman ay nagkakaroon din po ng fungal infection. Ano pa? Pinamahayan ng insekto. O kaya naman, nagkaroon ng physical injury. Bunga ng mga bagyo at mga kalamidad. O kaya naman, isa pa pong dahilan, yung poor supply. Kokonti ang supply ng tubig at nutrients na nanggagaling sa ugat, paangat dun sa mga sanga ng puno. At yung lugar na yon, yung isang bahagi na yon, ay posibleng hindi nadadaluyan kasi nga may sakit na siya. So habang nandun po sa prosesong yon, yung sanga na yon, maaari siyang magmukhang buhay pa rin. Kasi bakit? Nakakabit pa rin siya sa sanga. Nagkakaroon pa rin siya ng dahon, pero hindi na katulad ng dati. Maliliit na ang mga dahon niya at dumadalang na. At sa kalaunan, pag tagal-tagal nun, hindi po yun masyadong magtatagal, mamamatay na yun eventually. Walang masyadong pagkakaiba sa tao. Pwedeng nasa church, nagpa-participate pa nga sa gawain, pero sa loob noon, may problema na.
may sakit na. May symptoms ba yun? May symptoms yun. Yung dating mahaba ang pasensya sa asawa, yung dating ganito kahaba ang pasensya sa asawa, gumaganon na lang yung pasensya sa asawa. Yung dating masiglahing muka, nagiging haba na ang muka. Pagsalitain mo yon, yung dating salita na punong-puno ng pag-ibig at kagiliwan, painit na lagi ang ulo noon. Wag mong kakantiin. Away yun. May mga simptomas, mga kapatid. May pagkakakilanlan kung ang isang tao, bagamat nasa loob ng church, nagpa-participate sa mga gawain, ay unti-unti nang namamatay. Pag biglaang nagkaroon ng wala yung nakaschedule na magpe-pray, mag-opening prayer. Opening prayer ka daw, wag na ako, yun na Tumatanggi na. Samantalang dati pag sinabi, opening prayer ka daw, bit-bit pa yung backpackan eh. Let's pray. Kapag nag-exhort dito, umaawit, dati napakasigla ng exhortation. Pero dinaanan ng problema, unti-unti na pala sa loob niya ay may problema, may sakit na. Pag nag-exhort yun, imbis na ma-exhort at mapalakas yung maraming tao na nasa loob ng iglesia, damay-damay na. Siya'y nalulungkot, nagkalungkutan na lahat. Mga kapatid, meron pong ebidensya at ito ang masakit na katotohanan. Ang sabi sa aklat ng Mateo, Kabanatang 15, paggalang na handog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pahayag 3:1, ito po'y iglesia sa Sardis. Isulat mo sa mga anghel ng iglesia sa Sardis, ito ang sinasabi ng may 7 espiritu ng Diyos at may 7 bituin. Nalalaman ko ang ginagawa mo, ipinalalagay kang buhay, ngunit ang totoo, ikaw ay patay. Ito po'y iglesia. Isa sa 7 iglesia. At maging si Judas Iscariote, 3 taon, kasama siya ng Panginoong Jesus. Nakarinig ng mga katuruan ng Panginoong Jesus, nakibahagi pa sa ministry ng Panginoong Jesus. Yet his heart was never fully surrendered to God. Di buong-buo ang kanyang pagsusurrender sa Diyos. So mga kapatid, tanungin natin ang ating mga sarili, am I fully surrendered to God? Buhay pa ba ako? Okay pa ba ang relasyon ko sa Diyos? Sa oras na ang sanga ay hindi na tumatanggap ng proper nourishment, magsisimula na yung mamatay. Sabi ko nga sa inyo, iba't ibang kadahilanan. Sa oras na ang isang tao, ang isang Kristiyano, ang isang tao na nakarinig ng salita ng Diyos ay hindi na tumatanggap ng salita ng Diyos, unti-unti na yung mamamatay. Ang isang sasakyan, pag ito'y bumabarangka, at sa kalagitnaan ng pagbarangka, tumigil ka, wala po yung ibang pupuntahan, kundi ang pabagsak. Mga kapatid, ganun din ang isang tao. Sa oras na tayo ay bumabarangka, sa ating buhay, pananampalataya, sa kalagitnaan tayo tumigil sa ating pagbarangka, walang ibang pupuntahan, kundi ang pagbagsak. So ito'y tinuro ng Panginoong Jesus sa aklat ng Juan, sa 15:4, manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo, hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ano pa po? Ano pang kalalagayan ng tao? Pangalawa, sa Efeso chapter 2 verse 2, sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng sanlibutan ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan. Ang sabi ni Pablo sa mga Kristiyano sa Roma, sa 12:2, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti na kalulugod sa Kanya at talagang ganap. Ano ba yung ways of this world? Ano yung sistema ng mundong ito na ang sabi ni Pablo, huwag na kayong makiayon dyan? Ano ba yung sistema ng ating mundo ngayon?
same-sex marriage. Agree ba tayo sa same-sex marriage? Pinapaboran ba natin yun? Yung sistema ng mundo, taliwas sa sistema ng Diyos. Abortion, living in. Pasensya na po mga kapatid. Ayoko mag-sugarcoat kasi ako'y mananagot sa Diyos. Hindi natin pinapayagan sa TCFC ang pagli-live-in, mga kapatid. Kung may solusyon para ayusin ang problema, handa po ang TCFC Management Administration para tulungan. Yun kasi ang sistema ng mundo. Ang pagli-live-in ay hindi po nangangahulugan lamang na ako'y may asawa, hiwalay ako, at yung lalaki ay binata. At kami nagsasama na. It could be between a single and a single individual. Wala akong asawa, walang asawa ang lalaki, pero mas pinipili namin na kami ay mag-live-in. Pasensya na po. Ito ang masakit na katotohanan, mga kapatid. Hindi natin pinapayagan sa church ang mga ganon. Kasi bakit? Ito'y sistema ng mundo at ang sinasabi sa atin ngayon ng salita ng Diyos, huwag na kayong umayon sa sistema ng mundo. Kung tayo'y nakikiayon pa sa sistema ng mundo, ibig sabihin, kaisa tayo ng mundo. Ang sistema ng mundo ay taliwas sa sistema ng Diyos, mga kapatid. Ano pa ang sistema ng mundo? Kultura na ginagawa ng normal ang kasalanan. Pwede namang uminom. Wala naman nakakakita. Pressure na makiayon sa halip na magbago. Ang sabi ni Pablo, renew. Do not conform any longer to the pattern of this world, but renew your mind. Baguhin na natin ang takbo ng sistema ng ating isipan. Kasi bakit? Tayo ay dapat kaisa ng Diyos. Tayo ay kaisa ng kanyang mga salita. At dito po, tahimik ninyo. Hallelujah. Salamat Panginoon kasi hindi pa po bato ang aming mga puso. Kasi nakakatakot kapag pinatigas na ang ating mga puso, mga kapatid. Magalak kayo sa oras na ito kung kayo'y tinatamaan pa ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, nangungusap pa sa atin ang salita ng Diyos. Kapag dumating na tayo sa punto na hindi na tayo tinatablan ng salita ng Diyos, matakot na tayo. Ibig sabihin, hindi na tayo kaisa ng ating Diyos. So dito ay inihag po ni Pablo ang mas malalim na dahilan, spiritual deception. Pangalawang Korinto, kabanatang 4, talatang 4, sorry. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng daigdig na ito. Sila ay binulag nito upang hindi nila makita ang liwanag na mabuting balita tungkol sa kaninningan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Yung isang putol na troso na nakalutang sa ilog, wala po siyang magagawa kung saan siya dali ng agos. Tama ba yun? Nung Undoy, pagkatapos ng Undoy, may isa pang bagyo, Yolanda yata yun. Ako po yung nagtuturo sa Santo Niño. Buti na lang, niyaya ako ng aking dormmate. Sabi niya, ma'am, uwi na tayo. Friday, hindi ko alam kung anong araw na yun. Anyway, basta hapon, malakas na ulan. Sabi ko, wag na, magpabukas na tayo. Akong ganun. Sabi niya, hindi na ma'am, alis na tayo. So kami umalis na, naglakasan na ang ulan, baha na sa ilog ng Santo Niño, tapos sa San Andres, baha na rin. So pagtawid namin ng San Andres, natatakot ako. Tumigil pa ako sa gitna.
Maliit lang naman yun na ilog. So sabi sa akin nung humihila sa akin ng mga taga roon, "Ma'am, wag po kayong tumigil dito kasi po may troso, baka po tayo ay tamaan, baka po tayo ay abutan ng troso. Ay magdadala pa ito ng hindi maganda sa atin." So kami, ako hila-hila, hinihila na ako. Yung troso na patay, yung troso na putol, kapag siya inaalon, ay lumulutang sa ilog, wala siyang magagawa kung saan siya dalahin ng agos ng ilog. Tama po ba yun? Mga kapatid, ganun po ang isang itsura ng tao. Ganoon ang sistema sa mundo ng isang taong walang Kristiyano. Kahit saan siya dalahin ng agos, wala siyang magagawa. Kahit siya, kung saan man siya idalhin ng pagkakataon ng mga sitwasyon ng kanyang buhay, wala siyang magagawa doon. Kasi bakit? Alipin siya. Wala siyang kontrol, wala siyang magawa, kundi ang sumunod. Bakit? Nasa ilalim siya ng umaalipin sa kanya. At hindi niya namamalayan, yung mundong kanyang ginagalawan, yung sistema ng mundo, dahil wala nga siyang magawa, hindi niya namamalayan, hinuhubog na siya ng mundong kanyang ginagalawan. Sa halip na si Kristo ang humuhubog sa kanya. Pero salamat mga kapatid, ang Diyos ay may saklolos sa bawat isa sa atin. Masaklap pa nga, ang sabi sa John 8:44, ang dyablo ang inyong ama. Tatay daw natin. Ito yung kalalagayan ng lahat ng tao. Kasi bakit? Alipin siya, nadaya siya. Wala siyang magawa, hindi siya makakawala doon. Para ba siyang nakaposas na kahit anong gawin niya, wala siyang magawa. Kasi bakit? Nakaposas siya. Parang isang trosa na lumulutang sa ilog, wala siyang magawa, kundi sumunod lang kung saan siya dinadala ng agos. Ganyan ang itsura ng isang taong wala kay Kristo. Wala sa sistema ni Kristo. Ano pa pong kalalagayan ng tao? Ang sabi sa verse 3, namuhay ayon sa pita ng laman at sinunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Sabi ni Tito sa chapter 3 verse 3, nung una tayo nalihis ng landas dahil sa ating kamangmangan at katigasan ng ulo, naging alipin tayo ng sariling damdamin at lahat ng uri ng kalayawan. Naghari sa atin na masamang isipan at pagkainggit, tayo'y kinapuotan ng iba at sila'y kinapuotan din natin. At ang sabi pa din ni Pablo sa Romans 3, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang sino man ang matuwid sa harapan ng Diyos. At dito, ang sinusunod natin kasi ay yung ating flesh. Ano yung nakakasiya sa ating pakiramdam? Mas masarap sanang matulog ngayon, di ba? Lalo na kahapon nag-board meeting kami. Inabutan kami ng 2:00. Sabi ko kay Pastor, uuwi talaga ako ng maaga. 12:00, uuwi ako. Maaga na po yun. Maaga na yung 2:00 na yun. So, dali-dali naman kami, nag-discuss. Meron kami mga inaayos. Ito po'y para sa ating iglesia. Nag-alarm. 2 beses na po ako nag-a-alarm ngayon ng cellphone. Kung sakaling di ako magising doon sa unang alarm, may isa pang alarm. Mas gusto ko sanang matulog. Pero, mas gusto ko ang sumunod sa Diyos. Kung bakit ako naririto ngayon, mas gusto ko ang sumunod sa Diyos. Mamaya, may team building kami, wala na lang pa kailangan sa sasakyanan eh. Tulog na lang tayo sa sasakyan. Hindi ako sure pala. Kasi bakit? Ang sinasabi dito sa atin, walang sino mang matuwid, wala kahit isa. Ang sinusunod ay ang laman. Hindi ko po alam kung ano yung mga pinagdadaanan ninyo, kung ano yung mga laman na meron kayo, na gusto ninyong sundin. Pero mga kapatid, ito ang kalalagayan ng lahat ng tao bago ang grace ng Diyos. Ang sinusunod niya ay ang kanyang sinful desires. Hindi naman halata, hindi naman kita. Ako lang naman nakakakita nito. Ako lang may alam, hindi ka sure, mga kapatid. Hindi ka man nakikita ng tao, hindi ka man nakikita ng kapwa mo, merong Diyos na nakakakita sa iyo. Ano pa? At dahil dyan, ang sabi sa verse 3, huling bahagi, kabilang tayo
sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. Ito yung pinaka nakakalungkot na katotohanan. Napupuot ang Diyos sa tao, kabilang na tayo. Without Christ, tayo pong lahat ay nasa ilalim ng kasalanan. Nasa ilalim tayo ng impluwensya at nasa ilalim tayo ng paghatol. Ang Diyos ay banal at makatarungan. Hindi po siya humahatol emotionally. Hindi kagaya nating tao. Pag galit tayo do sa ating kapwa, lahat ng pwede natin gawin sa Kanya, ginagawa natin out of emotion. Pero mga kapatid, ang Diyos ay humahatol hindi dahil meron siyang galit sa tao, kung hindi because of righteous judgment. Ang isang hukom na hindi pinapansin ang krimen, hindi po yun makatarungan. Nakakita na kayo ng hukom. Eto, nasa hukuman, nasa courtroom. Nagsasabi na ang bawat panig, pero hindi niya tinitingnan ang krimen. Hindi po yun makatarungan. Ang hustisya ay nangangailangan ng pananagutan, mga kapatid. Kung ikaw ay nagkasala, marapat lamang na ikaw ay parusahan. Now, in the same way, hindi po maaaring baliwalain ng Diyos, ng kabanalan ng Diyos, ang kasalanan. Yes, ang Diyos natin ay banal, ang Diyos natin ay sobrang mabiyaya at mahabagin, katulad ng ating babasahin, pero mga kapatid, tinitingnan niya, hindi niya pwedeng baliwalain ang kasalanan. Bagamat ang Diyos natin ay punong-puno ng pag-ibig at punong-puno ng habag, hindi niya pwedeng baliwalain ang kasalanan. At ang Diyos natin ay makatarungang hukom. In the court of holiness and grace, ang Diyos natin ay makatarungan. Ito yung kalalagayan nating lahat bago dumating ang amazing grace. Lahat po tayo mga kapatid, subject sa puot ng Diyos. Walang ligtas. Walang exempted. Kasi lahat ay nagkasala. Walang matuwid, wala, kahit isa. Meron bang hindi nagkasala? Lahat tayo nagkasala. Sa harapan ng Diyos at sa hukuman ng Diyos, lahat tayo ay subject sa kanyang galit, subject sa kanyang puot. Pero itong mga verses na itong ating binasa, mga kapatid, ito po hindi nasulat, hindi para sirain ang ating pag-asa, kundi upang ihanda tayo sa napakasaganang habag at napakadakilang pag-ibig ng Diyos. Ang sabi po sa verse 4, subalit napakasagana ng habag, ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na inukol niya sa atin. Verse 5, tayo'y binuhay niya kay Kristo kahit nung tayo mga patay pa dahil sa ating pagsuway. This is the turning point. Nakita natin ang kalalagayan ng tao, lahat ng tao, kasama na tayo doon. At wala tayong magawa. Hindi natin kayang i-revive ang ating mga sarili, spiritually. Walang ibang may kakayahan. But this is the turning point, mga kapatid. Ang may kakayahan lamang upang baguhin ang ating kalalagayan, na tayo ay dating spiritually dead, ngayon ay spiritually alive. Ito ay dahil sa kagandahang loob at napakasaganang habag ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tayo ay helpless. At one point in our lives, we are helpless, perishing mankind. Wala tayong kakayahan na iligtas ang ating sarili sa tiyak na puot ng Diyos na nakaabang sa bawat isa sa atin. Kasi siya'y makatarungan. Ni wala nga tayong kakayahang lumapit sa Kanya. Sino po dito magsasabi, naghanap ako sa Diyos. Lumapit ako sa Diyos. Wala tayong kakayahan. Malinaw ang sinasabi ng Biblia sa Aklat ng Roma, walang sino mang humahanap sa Diyos. Lahat ay nagkasala at hindi nakarating sa pamantayan ng Diyos. Mga kapatid, wala tayong kakayahan. Siya ang humanap at lumapit sa bawat isa sa atin. Kailan nangyari yon? Romans 5:8, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Hindi hinintay ng Diyos na tayo maging mabait. Hindi hinintay ng Diyos na tayo muna'y magpunta sa simbahan.
Kasi bakit? Hindi kailanman mangyayari na tayo ay babait. Hindi kailanman mangyayari na tayo ay titino sa ganang atin lamang. Pero salamat, ang Diyos ay humanap at lumapit sa atin. At ngayon, dahil sa kanyang napakayamang habag at pag-ibig, nabago na ngayon ang ating kalalagayan sa kanyang harapan. That we who were previously spiritually dead, ngayon tayo ay spiritually alive. Dahil saan? Napakasaganang habag ng Diyos sa bawat isa sa atin. Rich in mercy, sabi doon, napakasagana ang habag. Dito po yung pinakikita, pag sinabing rich, maraming source. Tama ba yung Brother Rob? Pag sinabing rich yan, maraming source. Maraming pinagkukunan, maraming nakaimbak. Mga kapatid, ganyan po ang habag ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sobra-sobra, higit sa sapat. At hindi siya nauubusan ng habag at pagmamahal sa tao. Ang pag-ibig ng Diyos ay unconditional and sacrificial. Mahal kita, ang pag-ibig ng tao, mahal kita kasi nagagawan mo ko ng pabor. Pag hindi mo na ako nagagawa ng pabor, I hate you na, who you na. Pero mga kapatid, ang Diyos, pinakita niya sa atin, pinadama niya sa atin ang kanyang napakadakilang pag-ibig sa panahon na tayo ay kanyang kaaway pa. Sa panahon na tayo makasalanan pa, sa pamamagitan ng pagsusugo ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. He took the initiative, mga kapatid. Kaya tayo naririto ngayong umaga, hindi sapagkat tayo'y naghanap sa Diyos, hindi sapagkat tayo'y nagtanong-tanong patungkol sa Diyos. Ang Diyos ang gumawa ng paraan, siya ang unang lumapit sa atin sa pamamagitan ng mga ibang tao. Hindi ko alam kung paano po kayo nakarinig ng salita ng Diyos. May ginamit ang Diyos sa atin, sa bawat isa sa atin, para tayo ay kanyang abutin. Hinanap tayo ng Diyos at ngayon tayo ay naririto dahil sa kagandahang loob ng Diyos. John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Bakit niya to ginawa? Qualified ba ako na mahalin ng Diyos? Dahil ba ako'y maputi? Yung bang mga maiitim, hindi aray. Yung bang mga hindi masyadong mapuputi, ayan, mas malambot, pastor. Sorry na. Abi, sorry. Yung bang hindi masyadong mapuputi, hindi mahal ng Diyos. Yung bang matatangkad, mahal ng Diyos. At yung bang mga maliliit, sorry. Sorry. Hindi ba masyadong mahal ng Diyos? Bakit niya ginawang ibigay ang kanyang bugtong na anak na si Jesus? Nakatingin ba ang Diyos sa ating kakayahan? Nakatingin ba ang Diyos sa ating physical look? Mga kapatid, hindi po yun ang basihan ng Diyos kung bakit niya isinugo ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, kundi sa sobra niyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Wala tayong kabaha-bahagi doon, mga kapatid. And now, we can appreciate the goodness and love and mercy of our good Lord. Dahil yun sa kanyang sobrang pagmamahal sa atin. So lahat tayo, mga kapatid, dumaan sa turning point ng buhay natin. Salamat. Kasi hindi tayo hinayaan ng Diyos na mapahamak pagdating ng panahon. At ngayon tayo narito na. Naiintindihan na natin yung pagmamahal ng Diyos. Huwag baga nating sayangin, mga kapatid. Huwag nating baliwalain. Hindi lahat ng mga tao ay tumatanggap ng salita ng Diyos. Hindi lahat ng mga tao na-enjoy ang presensya ng Diyos. Iba't ibang dahilan. Pero tayo na narito na, tumugon tayo. Hindi rin naman yun dahil sa ating lakas. Hindi rin yun ating desisyon. Ang Diyos pa rin ang may gawa noon kung bakit tayo ay naririto. Pahalagahan natin ang bawat sandali na tayo ay may relasyon sa ating Diyos. Kapag tayo sinimulan ng kausapin ng Diyos, tumalima tayo. Tama ba, Kuya Egay? Amen. Kapag ang Diyos ay nagsisimula na tayong kausapin,
wag baga nating deadmahin. Pansinin natin at tayo ay tumalima sa ating Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo, mga kapatid. Tayo po'y magwawakas sa panalangin. Ama naming nasa langit, Diyos na makapangyarihan, salamat po sa iyong mga salita na aming narinig ngayong umaga, Panginoon. Nakita at napaalalahanan po kaming muli ng aming kalalagayan na hiwalay kay Kristo. We are your object of wrath. Nakakatakot, Panginoon. Ayaw po naming mangyari sa amin na pagdating ng panahon, kami po ay maparusahan. Kaya po ang dalangin namin, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa sobrang habag mo, sa sobrang dakila ng iyong pag-ibig at napakahaba mong pagtitiis sa amin, Panginoon, pagpapasensya sa bawat isa sa amin. Sa iyong napakadakilang pag-ibig, O Diyos, sinugo mo po ang iyong bugtong na anak na si Jesus upang kami na dati ay hiwalay sa iyo, spiritually dead, ngayon, Panginoon, kami ay spiritually alive. Hindi sapagkat sa aming mga effort, hindi dahil sa aming mga kwalifikasyon, Panginoon, kundi dahil sa iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Kaya ang dalangin namin, Panginoon, ito pong mga bagay na ito na aming natutuhan at pinaalala mo sa amin sa mga oras na ito, lagi po naming pahalagahan, Panginoon. Lagi namin itong ituring na ginto. Ito po'y lagi naming alalahanin, lagi naming pahalagahan, at lagi naming alagaan, O Diyos. Kaya po ang dalangin namin, Panginoon, sa pangalan po ni Jesus, bigyan mo po ang bawat isa sa amin ng pusong marunong tumalima sa iyo, O Diyos. Sa bawat pangungusap mo po sa amin, sa bawat pagkausap mo sa bawat isa sa amin, O Diyos, kami po ay magkaroon ng pusong handang tumalima. Hindi lamang handa, kundi willing, Panginoon, na tumalima at sumunod sa kung ano ang sinasabi mo sa bawat isa sa amin. Gayon din naman, Panginoon, bilang kami po ay nakatanggap ng iyong habag, ng iyong masaganang habag, O Diyos, kami ay gamitin mo rin sa mga tao na nakapaligid sa amin, Panginoon, upang sila man, na maaaring ngayon ay wala pang relasyon sa iyo, spiritually dead, Panginoon, mga walking dead, sila po, O Diyos, ay mabigyan din ng pagkakataon na makilala ka at maranasan ang iyong pag-ibig at habag, O Diyos. We surrender our lives to you, Panginoon. Magbalandra ka ng maraming tao sa aming paligid, sa aming harapan, Panginoon. Upang maibahagi namin ang iyong kabutihan. Sapagkat ito po ang kailangan ng mundo na aming ginagalawan. Maraming mga tao, Panginoon, ang nabubulagan. Bunga ng hari ng mundong ito, O Diyos. Prinsipe ng kadiliman. Lord, gamitin mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, upang maibahagi namin ang iyong kabutihan, ang iyong kagandahang loob, O Diyos. At sila man, Panginoon, ay mabigyan ng pagkakataon na makilala ka at maranasan ka, O Diyos. At kami ay kasamahin mo sa buhay na walang hanggan pagdating ng panahon. Salamat, Ama. Sa iyo po namin ibinabalik ang pupuri, ang lahat ng pasasalamat. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan po ni Jesus. Yes, thank you, Lord. From darkness to light, from death into light of life, from hopeless to a living hope, from hopeless to a life full of hope, His grace changes everything. Dahil po sa biyaya ng ating Panginoon, sa biyaya ng ating Diyos, the story changes eternally. Your bad story changes eternally. At yan po ang isang bagay na paghuhugutan po natin ng dahilan para po awitan at sambahin ang ating Panginoon. We worship you, our Lord. From darkness to light, from death into life, His grace changes everything. From broken to whole, stained to whiter than snow, His grace changes everything.
His grace changes everything. Come on, church. There's no sin too great. There's no pain too deep. The cross declares it is done. There's no shame too real that His love won't heal. Forever the victory is won. He has broken the chain. He has conquered the grave. His grace changes everything. By the power of His blood, we are daughters and sons. His grace changes everything. His grace changes everything. There's no sin too great. There's no pain too deep. The cross declares it is done. There's no shame too real that His love won't heal. Forever the victory is won. There's no sin too great. There's no pain too deep. The cross declares it is done. There's no shame too real that His love won't heal. Forever the victory is won. Forever the victory is won. Tayo po'y dadako sa pagkakaloob. Tayo po'y magkaloob na may kagalakan sa ating puso. Hallelujah. Sabi po dun sa susunod na awitin natin, it is finished. It is finished. The victory is won. Church, it is finished. Inaahayaan ko po lahat na itaas po natin ang ating kamay. Simbolo na 2,000 years ago, nagtagumpay ang Panginoong Yesus para sa iyo at para sa akin. It is finished. Problema sa pamilya, sakit o karamdaman, it is finished. Napagtagumpayan na po ng ating Panginoong Yesus ang lahat ng bagay dito sa mundo. Hallelujah. Sabay-sabay po nating awitin. It is finished. It is finished. The victory is won. It is finished. It is finished. The victory is won. Come on, church, we declare. It is finished. It is finished. The victory is won. It is finished. It is finished. The victory is won. Come on, church, it is finished. It is finished.
There's no sin too great. There's no pain too deep. The cross declares it is done. Yes, church. There's no shame too real that His love won't heal. Forever the victory is won. Come on, church, we declare. Forever the victory is won. Forever the victory is won. The victory is won. Come on, church. Thank you, Lord. The victory is won. Oh, thank you, Lord. Hallelujah. God. Lahat po ba ay mayroon ng taraw tubas? Kung sino man po wala ay tas po lang ang kanilang kamay. Ito po ang sabi ni Pablo. Ito ang aral na tinanggap ko sa ang Panginoon yung Isus ng gabing ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. Pinagpira-piraso ito, nagpasalamat at sinabi, ito ang aking katawan niyan, dugo sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-aalala sa akin. Sabay-sabay po natin kayo. Kayo din naman, matapos magkapunan na inawakan niya ang saro at sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Sa tuwing iinumin ito, gawin niyo ito bilang pag-aalala sa akin. Sabay-sabay po natin inumin. Salamat po, Panginoon, sa pinagkaloob mo sa amin na kami ay maging kabahagi mo ko sa iyong mga nalagawain. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, malamig na po ba? Yes. Pero hindi po tayo papaantok, ano? At ngayon pong umaga, kahit po malamig, ay bibigyan po natin ng mainit na awitan, papuri at pagsamba ang ating Panginoon bago po tayo umuwi. Amen? Come on, let's sing to the Lord. Woo! Ipalakpak po natin ang ating kamay sa Panginoon. Come on! Yes!
Lahat po ng bagay ay may pasimula. Sa pasimula ay nilikha tayo ng Diyos na mabuti at walang kasalanan. Subalit dahil sa pagsuway ng ating mga magulang, lahat tayo ay nagkasala. At ang pagkakasala ay nagbunga ng kamatayan. Pero napakabuti ng Panginoon. Dahil sa kanyang awa at habag sa atin, tayo ay nagkaroon ng kaligtasan. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kaligtasan na binigay niya sa atin. Tayo ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nakapangyayari, nakatatalos, nagkakaloob ng lahat ng bagay. Salamat po, Panginoon, sa kaligtasan. Salamat sa kagandaan loob. Salamat sa pananampalatayang pinagkaloob mo sa amin. Salamat, Panginoon, sapagkat na muli mong binuhay ang aming kaugnayan sa iyo upang kami magkaroon ng isang buhay na masagana, matiwasay. At ito ay dapat naming ingatan, patatagin, Panginoon, upang sa kayo ay maiwasan namin na hindi na kami magkasala, sapagkat ang lahat ng bagay ay magagawa mo para sa aming kabutihan. Kaya Lord, maraming salamat sa paglalarawan ng iyong salita sa amin, at naway ito'y tumimok sa aming puso sa bawat isa sa amin, upang sa gayon ay masunod namin ang kalooban mo na kami ay makapamuhay ng isang buhay na ganap at kasaya-saya. Ang buhay namin ay binubuulan ng pagsunod, Panginoon, upang magawa mo ang pinakamabuti para sa amin. Walang pagsuway na walang kabayaran, Panginoon. Walang pagsuway na hindi kami mapipinsala, Panginoon. Kaya dapat namin itanim ito sa aming sarili upang sa gayon ay kami maging mabuti sa iyong paningin, Panginoon. At bahagi rin ng aming pasasalamat, Panginoon, ay ang mga kaloob at handog sa bawat isang nagbukas ng kanilang mga kamay. Pagpalain mo po ang bawat isa at ingatan mo po kami sa araw-araw na aming buhay. Higit sa lahat, ang mga salita mo ay manatili sa aming puso at isipan. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen.